Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paglapit. May mga pagkakataon sa buhay na gusto nating lumapit sa Diyos. Pero parang may pumipigil. Minsan iniisip natin, hindi pa ako handa. Marami pa akong pagkukulang. Baka hindi ako tanggapin. Kaya kahit gusto nating lumapit, nananatili tayong may distansya. Naranasan mo na ba na maramdaman na parang malayo ka sa Diyos? Kahit gusto mo namang mapalapit sa Kanya, yung parang may pagitan na hindi mo matawid. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan: walang makalalapit sa akin maliban kung siya'y ilapit ng Ama. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe sa ating Ebanghelyo. Paglapit. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lang simpleng desisyon ng tao. Ito ay biyaya. Ibig sabihin, bago ka pa man lumapit sa Diyos, siya na ang unang kumikilos upang ilapit ka sa Kanya. Ang Ama ang umaakit. Si Jesus ang naghihintay. Ang Espiritu ang gumagabay. Kaya nga, kung mayroon tayong desire sa ating puso na lumapit sa Diyos, hindi iyon galing sa atin lang. Iyon ay tanda na tinatawag ka ng Diyos. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Ibig sabihin, ang paglapit kay Jesus ay hindi lang isang beses na karanasan. Ito ay isang patuloy na relasyon. Hindi lang paglapit sa Kanya bilang sagot sa mga problema, kundi paglapit sa Kanya bilang pinagmumulan ng buhay. Minsan kasi, lumalapit tayo sa Diyos kapag kailangan natin siya. Pero kapag okay na ang lahat, lumalayo ulit tayo sa Kanya. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay mas malalim. Manatili ka sa Kanya. Lumapit ka araw-araw, kumapit ka sa Kanya bilang tinapay ng buhay. Dahil ang paglapit kay Kristo ay hindi lang nagbibigay ng tulong, ito'y nagbibigay ng bagong buhay. Mga kapatid, narito yung pinakamalalim na katotohanan. Hindi ikaw ang unang lumalapit sa Diyos. Sa totoo lang, siya ang unang lumalapit sa iyo. Bago ka pa lumapit sa Kanya, nauna na siyang lumapit sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging karapat-dapat. Tinatawag ka na niya ngayon. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago ka lumapit. Habang magulo ka pa, inaanyayahan ka na niya. Kaya ang tanong ay hindi, karapat-dapat ba akong lumapit? Kundi, tutugon ba ako sa Kanyang paanyaya na lumapit?
Dahil ang pinakamalaking hadlang sa paglapit ay hindi naman talaga yung kasalanan, kundi yung pagtanggi natin na lumapit sa Kanya. At ang pinakamalaking biyaya ay ito. Kapag lumapit ka kay Jesus, hindi Kanya itataboy. Tatanggapin Kanya at bibigyan ng buhay. Ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya ng buong puso. Huwag nating hintayin na maging perpekto muna tayo. Kasi hindi naman darating yun. Hindi tayo magiging perpekto. Huwag mong hintayin na mawala ang lahat ng problema kasi hindi darating yun. Palaging may problema at bahagi ito ng buhay. Huwag mong hintayin ang tamang panahon. Lumapit ka ngayon sa panalangin, sa Kanyang salita, sa Eucharistia. At hayaan mong maranasan mo yung Kanyang presensya, yung Kanyang pag-ibig. Dahil ang Diyos ay hindi malayo. Siya'y napakalapit. Naghihintay lamang na tayo ay lumapit sa Kanya. Mga kapatid, ano ang mga bagay na pumipigil sa atin na lubos, na lumapit kay Jesus? At paano tayo tutugon sa Kanyang paanyaya ngayon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, salamat sa inyong paanyaya na lumapit sa iyo. Sa kabila ng aming kahinaan at pagdududa, tinatawag mo pa rin kami. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong pag-ibig at huwag matakot lumapit sa iyo. Punuin mo ang aming puso ng iyong presensya at bigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.